kuya, tay, pasensya na. Hindi kasi ako kumakain ng dinuguan eh. Minsan, sa buhay, nakakalungkot mang isipin na ang pamilya mo ang magpapahirap at magbibigay ng dahilan para maging masama ka. Kaya nagkakaroon ng masama dahil na rin sa masamang ugaling pinapakita nila. Gusto kong ibahagi ang naging karanasan ko noong dalawin ko ang aking ama sa probinsya. Para lubos niyong maunawaan ng lahat, ako si Alden. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tatay, mas tahimik ko rito kaysa sa Maynila. Wala masyadong ingay na sasakyan kundi mga kuliglig sa paligid. Oo anak, tahimik dito pero minsan nakakabingi rin ng sobrang katahimikan eh. Dumito ka na kasi, baka sakaling magustuhan mo ang probinsya. Isipan ko muna, tay. Si Kuya Lucas ba nandyan na? Gusto ko siyang makausap. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkita at nagkamustahan. Oo anak, nasa bahay niya ang kuya mo. Nag-ayos ng gamit. Punta mo na lang siya. Lahat ng hindi nagkita. Halos hindi na kita makilala dahil sa itsura mo. Ikaw din kuya, medyo tumaba ka. Pero hindi naman sobrang taba. Ibig sabihin, masarap magluto ang asawa mo. Aba oo, talagang masarap magluto si Aurora. Lagi siyang nasa kusina, halos hindi ko na nga makausap minsan eh. Siya na ba yung asawa mo, kuya? Mukha nga siyang tahimik lang. Hindi ba siya lumalabas ng bahay niyo? Lumalabas naman, minsan nga lang. Sa unang araw ko pa lang sa bayan na yon, ramdam ko na agad ang kakaibang aura dito. Ang probinsya, oo, payapa at sariwa ang hangin. Pero may kung anong bigat na meron sa paligid ng bahay ni na Kuya Lucas. Pagpasok ko, nakita ko si Aurora. Manipis ang katawan, maamong mukha at laging nakayuko. Parang laging may iniisip. Sa tingin ko, hindi siya masaya kasama ang kapatid ko. Hi Aurora, ako nga pala si Alden. Ang bango naman ng amoy ng niluluto mo. Ha? Ikaw pala, Alden. Kumusta biyahe mo? Pasensya na ha. Wala akong ganong handa para sa pagdating mo. Wala yun no. Sa totoo lang masaya ako na makilala ka. Lagi kang kinukwento ni tatay at ni kuya sa akin eh. Ganun ba? Si Lucas kasi, palagi ka rin niyang binabanggit sa akin. Proud siya na may kapatid siyang tulad mo. Ako, curious lang sa'yo ah. Tahimik ka kasi. Hindi ka ba nakikisalamuha sa ibang tao? Paminsan-minsan lang. Mas gusto ko kasi dito lang sa kusina, magluto. Dito ako komportable eh. Pero bakit malungkot ka? Okay ka lang ba talaga, Aurora? Wala to. Baka napagod lang ako. Sige, tikman mo na lang mamaya ang luto ko. Sa mga pagkaing inihahain niya. Pero kahit ganoon, hindi niya kayang ikubli ang lungkot sa kanyang mga mata. Han, mukhang amoy pa lang, ulam na. Gutom na ako. Ay nako, Lucas. Hintayin mo muna akong matapos magluto. Malapit naman na to eh. Wow naman, ang sweet yung dalawa. Pero kuya, sa tingin ko, mas mahal niya ang pagluluto kaysa sa'yo. Ganyan talaga kapag sanay sa kusina. Hindi ako nagre-reklamo, lalo na pag natikman ko na yung masarap niyang luto. Seryoso, Aurora, ang bango ng amoy eh. May nilalagay ka bang pampalasa dito? Ha? Wala naman. Simpleng sangkap lang naman ang nilalagay ko, no?
Huwag ka magpapaniwala kay Alden, Han. Mahilig lang yung mga asar. Hindi ako nagbibiro, kuya. Gusto ko nga yung amoy eh. Gusto ko lang malaman yung sangkap. Susubukan ko magluto. Basta, mamaya na lang, malalaman mo rin. Doon ako unang kinabahan. Ang reaksyon ni Aurora, parang nadali ko siya sa isang sikreto. Hindi simpleng nilaga o adobo lang ang nasa kawali. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam. Pero may kakaibang init sa paligid habang nagluluto siya. Para bang may halong dasal o sumpa ang bawat paghalo niya. Hindi talaga ako mapakali noong mga panahong yon. Aba, Aurora, iba talaga kapag ikaw nagluluto parating espesyal. Yun nga rin yung sabi ko, tay. Parang may sekreto siyang sangkap. Talagang kakaiba. Nako, puro kayo biro. Wala namang espesyal sa luto ko eh. May halong pagmamahal kasi yan eh. Alam mo ba, minsan, nag-aagawan ng mga kapitbahay para lang sa niluluto ni Aurora. Oh, parang hindi na ako magtataka. Pwede na siyang magtayo ng karinderya eh. Sigurado akong dudumugin siya ng mga tao. Hindi. Mas gusto ko lang na ipagluto ang asawa ko at syempre kayo. Dito lang sa loob ng bahay. May punto rin si Aurora, anak. Hindi lahat ng ginto kailangang ipakita sa iba. Oo nga. Pero minsan kapag masyado mong tinatago, lalo kang mahihirapan. Hindi mo lang alam. Walang nakakaalam. Kundi ako. Sa bawat titig ko kay Aurora, mas lalo akong nakumbinsi na may tinatago siya. Tahimik siyang babae, oo. Pero may kakaibang enerhiya sa paligid kapag kasama siya. Lalo na tuwing nasa kusina siya. Para bang lahat ng lungkot niya, lahat ng kwento niya, lahat ng sikreto na isasalin sa bawat putahing niluluto niya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa sa kanya. Pero nung mga panahong yon, kailangan ko muna siyang obserbahan sa mga gagawin niya. Kuya, lagi bang ganyan dito? Nagkukumpulan yung mga tao at nagchichismisan? Oo, normal na yan dito sa probinsya, Alden. Wala kasi sila ibang libangan eh. Pero pansin ko, parang si Aurora na naman yung paksa ng mga chismosang yan. Oo nga, kanina pa nila binabanggit ang luto niya. Kasi nga, sikat talaga ang dinuguan ng asawa ko. Kapag piyesta nga, nauubos agad eh. Dinuguan? Yung palang specialty niyang lutuin? Oo, pero hindi ko rin alam bakit ganun ang lasa. Parang may kakaiba. Kakaiba, parang may halong mahika. Doon ko unang narinig ang kakaibang luto ng dinuguan. Sabi nila, espesyal daw yun. Kakaiba ang lasa at parang may mahika. Ang mga kapitbahay, pabulong-bulong. Pero ramdam kong natatakot at nasasabik sila. Doon ako lalong kinilabutan. Kung totoong may halong mahika ang niluluto ni Aurora, anong klaseng sikreto ang itinatago niya? Grabe, Han! Ang bango talaga ng dinuguan mo. Hindi na ako makapaghintay na kainin yan. Sige, tikman nyo na. Mainit pa yan. Kaya dahan-dahan lang ah. Ayan na. Ito na naman ang masarap na ulam. Tuwing may dinuguan, parang bumabalik ang kabataan ko. Kuya, tay, pasensya na. Hindi kasi ako kumakain ng dinuguan eh. Ha? Sayang naman. Ito yung specialty ng asawa ko, Alden. Bawal kasi sa relihiyon namin yung pagkain na may dugo. Kaya kahit gustuin ko, hindi talaga pwede. Naiintindihan ko. Hindi ka naman namin pipilitan eh. Bahala ka bro, pero wag mo akong sisisihin mamaya. Maiinggit ka dahil sa sobrang sarap nitong luto ng asawa ko. Habang naguunahan sila sa dinuguan, ako naman, tahimik lang na nakaupo. Pinagmamasdan sila.
Ang bilis ng galaw ng kanilang mga kamay. Parang gutom na gutom. Hindi lang basta pagkain ang nakikita ko. Nakikita ko sa mukha nila na may kakaibang pagkasabik at hayok sa pagkain. Sa loob-loob ko, buti na lang at hindi ako kumain. Pero kasabay ng kaba, may halong kuryosidad din sa utak ko noong mga panahong yon. Ano bang meron sa niluluto ni Aurora? Bakit sabik na sabik sila? Diyos ko, Aurora. Parang gumaan yung buong katawan ko dahil sa luto mo. Han, hindi ko alam kung bakit pero parang gusto kong mag-jogging sa labas ngayon. Hay nako, Lucas. Kumain ka na lang muna. Kuya, seryoso ka ba? Kakakain mo lang, gusto mo nang agad mag-exercise? Oo, grabe bro, ang gaan ng katawan ko para akong superhero. Totoong sinasabi ng kapatid mo. Para kung bumata ng 10 taon. Eh ako, parang normal lang. Wala naman akong nararamdaman na ganyan. Siguro kasi hindi ka nakikikain. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Habang lumalakas sila ng lumalakas, ako naman ay naiwan sa normal na pakiramdam. Ang tatay ko na kanina'y medyo mabagal gumalaw, biglang naging masigla. Si kuya parang hindi napapagod. Pero ako, walang kahit anong pagbabago. Sa tingin ko, hindi ako naapektuhan dahil hindi ko kinain ang luto niya. Bro, tignan mo to. Hindi pa ako hinihingal kahit kanina pa ako paikot-ikot oh. Parang gusto kong sumayaw bigla. Tara, sayo tayo. Sabayan niyo ako. Ang weird niyo, tay. Kuya, seryoso po. Para kayong sinapian ng masamang espiritu ah. Hayaan mo sila, Alden. Minsan, kailangan din nilang maging masigla. Masigla? Baka may ibang dahilan kung bakit sila nagkakaganyan. Tama ba? Kung ano mang dahilan yun, wala akong pake. Basta, masaya ako at malakas. Yuhuu! Oo nga. Kung may kakaiba nga di mas okay yun. Tay, wag naman ganyan. Hindi lahat ng masarap dapat basta-basta tinatanggap. Baka sobra lang pa silang nasarapan sa luto ko. Kaya ganyan sila kung umasta. Mas lalong lumakas ang hinala ko kay Aurora. Ang tawa nila, sobrang lakas. Alam kong hindi natural. At si Aurora, tahimik lang siyang nagmamasid. Para bang alam niya ang nangyayari. Nakangiti, pero halata kong pinipigil ang sarili na magsalita. Parang ako lang ang bagong salta sa bahay na yon. Ako rin ang hindi kumain ng handa niya. Kaya hanggang ngayon, normal pa rin ako. Aurora, seryosong tanong to ha. Ano ba nilalagay mo sa dinuguan mo ha? Hindi ba at sinabi ko na sa'yo? Mga simpleng sangkap lang ang nilalagay ko. Huwag ka na magtanong bro. Ang importante, masarap ang pagkain sa harapan natin. Hindi lang ito tungkol sa lasa. Kita mo nga yung kakaibang epekto sa inyo oh. Anak, huwag ka masyado magduda. Hindi ka lang sanay sa ginagawa namin. O baka naman ako lang ang nakakaligtas sa epekto ng dinuguan na niluto ni Aurora. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magtanong pa. Grabe ka bro. Masyado ka namang seryoso. Relax ka lang. Pwede ba ha? Hindi kasi ako mapalagay eh. Alam ko hindi normal ang mga nangyayari. Habang nag-uusap kami, lalong lumalakas ang kaba ko. Hindi normal ang nakikita ko. Hindi ito epekto ng gutom. At si Aurora, imbis na sumagot ng direkta, laging umiiwas sa mga tanong ko. Sa bawat tingin niya, parang may alam siyang hindi niya pwedeng sabihin sa akin. Kuya, tay, napapansin niyo ba yung anino? Ano anino? Wala naman ah. Anak, baka guni-guni mo lang yan. Ganyan talaga dito sa atin. Hindi tay. Kita ko sa sahig. Gumagalaw talaga yung mga ibang gamit. Marami naman talagang tao. Kaya lang mas mabuting ako na ang magluto.
Sa tingin ko, isa siyang malaking halimaw. Baka pusa lang yun ang kapitbahay namin, bro. Hindi pusa yun. Alam ko, malaki kasi siya eh. Isa siyang mabangis na hayop. Alden, huwag mo na lang niyang pansinin. Minsan, kung ang mga pinapansin mo, yun ang mas lalong nagpapakita. Pero bakit dito? At bakit sa kusina mo lang? At doon tumindig lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang anino, malinaw na isang kakaibang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung aso, baboy o paniki. Pero tiyak ko, di yun basta hayop lang. At habang naghuhugas si Aurora, naroon lang ang anino. Naglalakad-lakad sa paligid niya na parang bantay o kasabwat sa bawat plano niya. Sa gabing yun, lalo kong napatunayan na hindi simpleng tao si Aurora at ang dinuguan niya may misteryong nakatali sa bawat patak ng dugo. Isang gabi, nagulat ako nang makita ko ang kakaibang kilos ni Kuya Lucas. Kuya, ano ginagawa mo? May nakita kong halimaw dun sa sulok. Ang laki, Alden. Huwag ka lalapit. Huwag kayong maingay! May mga batang tumatakbo sa labas! Huwag niyong pagagalitin! Naomi, wala namang tao sa labas. Tumigil ka nga sa kakasabi ng kung ano-ano. Kuya, wala ko nakikita. Wala kang halimaw. Huwag kang bulag, Alden. Nandyan lang sila. Hindi mo ba sila nakikita, ha? Mas mabuti siguro kung magpahinga ka na muna, Lucas. Mas kakalma ka kapag ganun. O di kaya ay kumain ka ulit. Baka gutom lang yan. Aurora, tigilan mo na yan. Hindi solusyon ang pagkain na niluto mo sa nangyayari dito. Ramdam kong hindi na normal ang lahat. Si Kuya Lucas, sinasaniba ng takot na wala namang nakikita. Si Nanay Naomi, bigla na lang tumatawa at nagsasalita ng kung ano-ano na may kausap. Si Tatay, pilit pinipigilan ang mga nangyayari. Pero halata ko ring hindi siya mapalagay. At si Aurora, tahimik lang. Laging may daladalang plato ng dinuguan. Gustong ipilit na kainin ulit ng lahat. Ang nakakatakot, mas lalong lumalala ang sitwasyon sa bawat subo nila. Alden, huwag mo nang pakialaman si Aurora. Kung ayaw mo kumain, huwag ka na lang sumali sa gulo dito. Tay, hindi nyo ba nakikita? Mas lalo nagiging agresibo ang lahat pagkatapos kumain ng luto ni Aurora. Ano mo ba talaga nangyayari? Naririnig nyo ba? May humabol sa akin. Huwag niyo ako iiwan. May tumatawag sa akin. Mga bata! Mga bata! Nay Naomi, bumalik ka rito. Hindi pa oras para lumabas ka. Anong papel yan, Aurora? Lagi kong nakikita may sinusulat ka o hawak ka. Ano bang meron dyan? May mga bagay na hindi dapat tinatanong. Huwag kang umalis! Sagutin mo ko, Aurora! Huwag kang makialam, Alden. At doon, mas lalo kong naramdaman na may tinatago talaga si Aurora. Lahat sila unti-unting nagiging marahas. Pero siya, kalmado. Laging alam ang susunod na mangyayari. Nakita ko ang maliit na papel na inipit niya. At hindi yun simpleng resibo o listahan. Para yung isang orasyon. At bakit tuwing magwawala ang pamilya ko, siya lang ang kalmado. Sigurado akong siya ang may hawak ng sagot sa mga nangyayari. Alden, lumapit ka! May mga mata sa dilim. Alam kong hindi sila tao. Kuya, wala ko nakikita. Pero kung totoo man yan, hindi pagkain ng solusyon. Huwag kayo lumapit sa akin! Umalis kayo! Hindi niyo ako makukuha! Naomi, bumalik ka rito. Huwag kang lalabas. Huwag niyo na siyang pigilan pa. Marunong siyang bumalik dito sa bahay. Tay, hindi nyo ba nakikita?
Mas lalo kayong binabaliw ni Aurora. Tumimik ka, Alden. Wala kang alam sa mga nangyayari. Tay, pati ikaw. Nakikita ko nag-iba ka na rin. Nung panahong yun, ay parang isang bangungot na hindi ko matakasan. Si Kuya Lucas, halos mabaliw na sa mga imahinasyon na nakikitang mga halimaw. Si Nanay Naomi, naglalakad sa kadiliman habang sumisigaw at nakikipag-usap sa hindi ko nakikita. Si Tatay, unti-unti ring nagiging agresibo. At ang may gawa ng mga nangyayari ay si Aurora. Wala siyang ibang ginawa kundi magpakain ng dinuguan at magdala ng mga papel na puno ng orasyon. Siya ang susi sa lahat ng kaguluhang ito. Aurora, sabi mo nga sa akin, sino nagturo sa'yo ng mga niluluto mo? At bakit mo ba ito ginagawa, ha? Hindi mo na kailangang malaman, Alden. Basta ang importante, kumakain sila at sumusunod sa akin at sa tawag ng kanilang laman. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Hinihintay ko na may magtanong sa akin ng ganyan. Alden, tama ka. Hindi siya tao. May kasama si Aurora. Si Lola Sonia. Si Lola Sonia may gawa ng lahat ng ito! Si Lola Sonia, yung kapitbahay nating matanda. Ibig sabihin, siya ang nasa likod ng lahat ng to. Si Lola Sonia nagtuturo sa'yo kung paano gawing laso ng dinuguan mo, Aurora. At doon ko na nga nasigurado ang lahat ng hinala ko na may isang malinaw na sagot. Si Aurora. Hindi lang basta nagluluto ng kakaibang putahe. May nagtuturo sa kanyang gumawa nun. At ang mas malala, si Lola Sonia pala. Ang matandang kapitbahay nila. Isang aswang na nagkukubli sa anyo ng isang inosenteng matanda. Siya ang dahilan kung bakit nagiging halimaw ang pamilya ko. Siya ang nagturo kay Aurora kung paano ihalo ang dugo sa pagkain upang baguhin ang isip ng tao, maging ang katawan at ang kaluluwa. At ako lang ang natitirang hindi pa natatali sa sumpa ng dinuguan. Pero paano ko sila matutulungan para bumalik sila sa normal? Aurora, sabihin mo na ang totoo. Hindi ka pwede magtago sa mga salita mo habang lahat ng pamilya ko para nang nababaliw. Hindi mo talaga ako maiintindihan, Alden. Kung nakinig ka noon sa akin, Lucas, hindi sana ako niyurakan ng tatay mo at ng mga kapatid mo. Ano, Aurora? Huwag kang gumawa ng kwento, hindi totoo yan. Ano bang sinasabi mo? Seryoso ka ba dyan, ha? Tumigil ka, Aurora. Tigilan mo yung kalokohan mo. Kalokohan! Pinagtanggol mo ang mga anak mo! Kahit alam mong sila mismo ang bumababoy sa akin! At maging ikaw! Hindi totoo yan. Aurora, wag mo akong idamay sa kasinungalingan mo. Diyos ko, hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan sa inyo. Pinagsakluban ako ng langit at lupa sa narinig ko. Ang matagal na ingay at inggit sa loob ng bahay ay napalitan ng isang mas mabigat na katotohanan. Si Aurora, biktima rin pala siya. At kung totoo ang sinabi niya, ibig sabihin may kasalanan ng pamilya ko. Isang kasalanang hindi na mabubura. Naramdaman kong nanlalamig ang mga kamay ko. At kasabay nito, pumasok sa isip ko si Nanay. Baka siya rin ang pinagsamantalahan ng mga lalaking akala ko'y dapat kong tawaging pamilya. Aurora, hindi mo dapat binanggit ang bagay na yan. Dapat malaman nila ang katotohanan. Lalo na ikaw, Lucas. Hindi mo ako pinaniniwalaan nung sinabi ko sa iyo ang totoo. Kaya naman, isa-isa ko nang kinuha ang mga kapatid mo. Dahil sa ginawa nila sa akin. Wala ko alam sa nangyari sa'yo. Hindi ko kasalanan ng ginawa ng mga kapatid ko. Huwag mo ko isama sa kasalanan nila.
Walang kasalanan ng mga anak ko. Isa kang sinungaling na babae. Wala kang utang na loob. Tay, tama na. Hindi mo siya pwedeng saktan. Kung gagawin mo yun, ibig sabihin, guilty ka sa ginawa mo. Ikaw lang ang may utak dito, Alden. Ikaw lang ang nakakita ng totoo. Kaya ikaw din ang pinaka natatakot sa katotohanan. Kung totoo ang lahat ng yan, bakit ngayon mo lang sinasabi? Bakit ngayon lang, ha? Sinabi ko sa'yo, pero hindi ka nakinig sa akin, hindi ba? Kuya Lucas, ang tapang ng asawa mo. Pero hindi mo man lang siya naipagtanggol. At siguro, oras na rin para malaman ko ang lahat ng mga kasalanang ginawa mo. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang marinig ang pang-aabuso na ginawa ng mga kamag-anak ko o ang posibilidad na matagal na itong alam ni tatay. Pero tinakpan niya na ang kanilang kasalanan. Ang taas ng tingin ko sa kanya bilang haligi ng pamilya. Pero biglang nagbago. Ang galit niya kay Aurora ay hindi lang pagtatanggol, kundi isa itong pagtatakip. At si Kuya Lucas, kahit sinasabi niyang inosente siya, hindi ko maiwasang magduda. Ang tinig ni Aurora ay totoo. Puno ng sakit na hindi kayang gumawa ng imbento. At ako, unti-unting nadudurog. Kasi biglang pumasok sa isip ko si nanay at ang kaba na baka siya man biktima rin ng kasakiman nila. Aurora, kung may kasalanan ng pamilya ko, hindi ko sila ipagtatanggol. Ipaglaban mo ang hustisya para sa'yo. Tutulungan kitang makuha ang hustisya para sa'yo. Hindi ko kailangan sabihin, Lucas. Kasi alam mo sa bawat gabi na pinipikit ko ang mata ko, nararamdaman ko pa rin ang sakit na ginawa nila sa akin. Tigilan mo na. Hindi ko ayang sirain mo ang pangalan ng pamilya ko. Pamilya? Kung ginawa nga nilang sinasabi ni Aurora, hindi pamilyang tawag doon, tay. Halimaw yun. Ruben, hindi ba't alam mo ang lahat? Ikaw mismo, nakita mo noon, di ba? Salamat na inayumi sa sinabi mo. Kahit minsan, may isang babae ring umamin ng totoo. Dahil alam kong alam mo rin ang lahat. Pero wala kang ginawa. Aurora, kung totoo ang lahat ng sinabi mo, isa lang ang gusto kong itanong. Paano mo natitiis na makasama pa sila sa iisang bubong? Kasi gusto kong makita ang araw na pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa akin. At siguro, dumating na nga ang panahong yan. At dun ko napagtanto na hindi lang basta galit ang bumabalot kay Aurora. Isa itong sugat na ayaw gumaling. Isang sugat na pinilit itago. Hanggang sa siya mismo ang nagkaroon ng kapangyarihang gumante. Ang mga kapatid namin ni Kuya Lucas, isa-isang namatay sa mga misteryosong pangyayari. At ngayon, bigla kong naiintindihan. Hindi pala sumpa ang dinuguan niya, kundi hustisyang binalot sa dugo. Pero habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang isipin si nanay. Baka siya rin naging biktima. Baka kaya lagi siyang tahimik noon. Pwede rin yun ang naging dahilan ng pagkasakit at madali siyang nawala. At sa lahat ng to, ako lang ang naiwan. Basag ang pagkatao at maraming tanong. Sino yun? Kilala mo ba siya, Aurora? Oo, kilala ko siya. Sino? May nakita ka ba, ha? Nasaan? Nasaan? Wala akong may kita, Alden. Tumigil ka sa kahibangan mo. Hindi ako nagkakamali. May babae sa bintana. Kung sino man ang nakita mo, siya ang totoong may hawak ng lahat ng sikreto. Nakatingin siya diretso sa akin. Hindi ko alam kung gusto niya akong lapitan o gusto lang niyang ipaalala na kasama siya sa lahat ng ito. Alden, wag mo siyang puntahan! Baka siya nang... At kung siya nga, siguro ito ng oras para malaman ko ang lahat. At sa huling pagkakataon ng gabing yon, nakita ko ang mata ng isang babae. Hindi ko alam kung tao o aswang ang nakatingin sa akin.
mula sa labas ng bintana. Parang gusto niya akong kausapin. Pero nagdadalawang isip kung lalapit ba siya o hindi. At ako naman ay nakatayo lang, nag-aantay. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang bahay ng pamilya ko. At ang mga sikreto nitong hindi na kayang itago. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng katahimikan sa bahay. Naisip ko na dapat akong makipaglapit kay Aurora para malaman ko ang mga pinaplano niya. Alam ko masarap ka magluto. Sana naman ibang putahe na yan at hindi mo lagyan ng pampabaliw. Tsaka sana huwag ka magpalamon sa galit mo. O hindi naman ako robot eh. May damdamin din ako nasasaktan. Tsaka, marunong din ako magpatawa at magluto ng ibang putahe, no? Talaga lang ha? Teka lang, ano ba yung niluluto mo ha? Sana naman hindi dinuguan. Hindi rin naman ako makakakain yan eh. At baka mabaliw na naman yung pamilya ko, masalong gugulo ang mundo. Alden, huwag mong kalimutan na kahit anong gulo ng mundo, minsan kailangan mo ring tumawa. Masarap din ang maging normal. Kahit gaano kasakit ang mga nangyari sa buhay mo, gumagaan kapag tumawa ka. Oo nga eh. Ngayon ko lang naisip na hindi kita dapat tignan bilang kalaban. Dahil alam ko may pinaglalaban ka lang. Tsaka gusto ko tang ituring na ate ko. Ate ah? Sige, kung yan ang gusto mong turing sa akin, papayag ako. Pero huwag kang iiyak-iyak kapag bigla kitang inuutusan ha? Walang problema ate Aurora. Pero huwag mong kalimutan. Ako ang tipo ng kapatid na mahilig mang-asar. Kaya dapat hindi ka asar talo. Tamang-tama yan ah. Kasi ako yung ate na marunong sumampal ng tuwalya pag sobra na ang pang-aasar sa akin. Kaya humunta ka! Sa mga oras na yon, gumaan bigla ang pakiramdam ko. Wala munang aswang. Wala munang dinuguan. At hindi na babaliw ang pamilya ko katulad nung nakaraang gabi. Bumalik ako sa mga panahong kasama ko pa si nanay sa kusina. Nagkukulitan habang nagluluto si nanay. At sa hindi ko inaasahan, kay Aurora ko ulit naramdaman yung init ng isang kapatid. Alam mo, ang bango nito niluluto mo. Hindi ko akalain kaya mo magluto ng ibang putahe. Bukod sa dinuguan. Kung mataas ang pasensya mo, matututo kang magluto ng kahit anong ulam. Ganon din sa buhay, Alden. Ang bigat nung sinabi mo ah. Pero naiintindihan naman kita eh. Parang sinasabi mo sa akin na huwag kong hayaan lamunin ako ng galit. Tama ka dyan, Alden. Alam mo ba, hindi lahat ng sugat kailangan balikan araw-araw. Kasi minsan, hayaan din natin na maghilom ito kahit magkaroon ng peklat. Kung naririnig lang sana to ni nanay, siguro matutuwa siya. Siguro nga tama ka. At baka sabihin niya sa'yo na, Alden, wag mong kalimutang magmahal ha. Kahit ang mundo ay purong lungkot at sakit. Ang dami mo palang pangaral, ate Aurora. Ganyan ka ba kabait? Gusto ko magkaroon ng ating kagaya niyo. Oo, kaya huwag ka magreklamo. Tikman mo na itong niluto kong ulam. Masarap yan at wala akong hinalo ah. Alam ko namang wala kang hinalo kasi binabantayan kita. Loko ka. Ang hirap maniwala na may mabuting puso pala si Ate Aurora. Marunong din siyang magpatawa. At sa mga simpleng biruan at linya niya, mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Ang dami kong tanong na hindi masagot ni tatay, ni kuya o ng iba pang kamag-anak ko. Pero sa kanya, kahit isang ngiti lang, alam kong masasagot niya ang mga tanong ko. Kuya, ayos ka lang ba? Bakit ang dilim ng itsura mo? Alden, parang may naglalaban sa loob ko. Ang init, ang sakit. Para ba akong sinusunog ng buhay? Lucas, huwag mo labanin ang nararamdaman mo. Hayaan mong lumabas kung ano ka talaga.
Anong ibig mo sabihin, Ate Aurora? Huwag mo sabihin... Oo, darating ang oras na isa-isa silang magbabago. At ang kailangan mong tanggapin na hindi na sila ang dating pamilya mo. Alden, umalis ka! Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko! Kuya, huwag naman sana. At nung gabing yun, doon nagsimula ang bangungot. Ang pamilya ko, isa-isa nang nagiging halimaw. Si Kuya Lucas, na dati kong iniidolo, unti-unting naging hayok sa dugo at laman. At si Tatay, pumasok bigla sa kusina, dala ang mabigat na itak. Parang nawawala siya sa kanyang sarili. Wala nang atrasan, Aurora. Alam ko na kung bakit mo kami ginaganito. Gusto mong sirain ang pamilya namin. Hindi ko na kailangan sirain ang pamilya mo. Ang sarili niyo na ang sisira sa inyo. Tama na, Tay. Hindi nyo ba nakikita? Nag-iiba na ho kayo. Huwag ka mag-aksaya ng boses, Alden. Ang dugo at laman lang ang susundin namin. Ang mga pagkain yan ang bubuhay sa amin at hindi kami mamamatay. Nay Naomi, hindi na ako matatakot sa inyo. Simulat sa pool. Alam ko na darating ang araw na magiging ganap na silang halimaw. Ate Aurora, paano mo nagawa ang mga to? Talagang pinaghandaan mo mabuti ang paghihiganti mo. Naagrabyado din ako katulad ng nanay mo. Pinagsamantalahan at niriyak-riyakan. Kaya ngayon ako babangon sa puri naming ginawang basahan. Parang tinamaan ako ng kidlat sa sinabi niya. Si Nanay, ano ang koneksyon niya kay Aurora? At bakit alam niya ang lahat ng tinatago ng pamilya ko? Nanginginig akong lumapit sa aparador ng kusina. Tila may humihila sa akin na puntahan yon. At doon, sa ilalim ng mga lumang tela, nakita ko ang isang luma at naninilaw na kwaderno. Ano to? Bakit nandito sa bahay na to ang diary ni Nanay? Basahin mo ang nakasulat dyan, Alden. Huwag kang matakot sa katotohanan na maaari mong malaman, Alden. Hindi totoo to. Ano nakasulat dyan ha, Alden? Nakalagay dito, si Nanay, pinagsamantalahan ng pamilya niyo nung kabataan niya pa. Wala kayong hiya. Masahol pa kayo sa hayop. Tumigil ka! Huwag mong paniwalaan na nakasulat dyan. Hindi yan totoo! Hindi ka sinungalingan ang sakit na nararamdaman mo, Alden. At yan ang sugat na itinago ng nanay mo hanggang sa mamatay siya. Kaya pala siya laging tahimik noon. Siguro, yun ang isang dahilan kung bakit maaga nawala sa akin si Nanay. Pagbabayaran nila ginawa nila sa nanay ko. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ako nandito. Hindi para sirain ka, kundi para tulungan kang makita ang buong katotohanan. Katulad ng ginawa nila sa nanay mo, yun din ang ginawa nila sa akin. Sa harap ng nagbabagong anyo ng pamilya ko at ng mga lihim na sumira kay Nanay, tuluyan nang nag-iba ang mundo ko. Ang halakhak na kanina lang ay nagbibigay ng aliw na palitan ng luha at puot. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay akong tiyak. Hindi na ako magpapadala sa bait-baitan nila. Ako si Alden, anak ng isang inaping ina. At oras na para harapin ang mga taong walang awa. Ilang sandali pa, unti-unti silang nanghina at nawala ng malay. Hinayaan namin sila habang nakahandusay sa sahig. Aurora, ang bigat na nangyari sa iyo at kay Nanay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dahil punong-puno na ako ng pot at galit. Hindi mo kailangang harapin mag-isa ang lahat ng to, Alden. Nandito ako at may mga bagay na kailangan mong matutunan para malabanan ang pamilya mo. Anong ibig mo sabihin? May sekreto ka pa bang tinatago? Oo, matagal na akong may hawak ng mga kaalaman laban sa mga aswang. Gusto kong ibahagi yun sa'yo, pero dapat handa ka. Alam kong ako ang may gawa nun sa pamilya mo. At para sa akin,
Nararapat lang yun sa kanila. Aurora, kung totoo nga na ang pamilya ko ay isa-isa nang nagiging halimaw, wala na akong ibang pagpipilian kundi ang labanan sila. Kaya ituro mo lahat sa akin ang dapat kong matutunan. Simulan natin dito. Ito ay abon ng sagrado. Kaya nitong harangan ng mga nilalang sa gabi. Abo ang magiging panlaban natin? Oo, pero mas malakas pa to sa kahit anong klaseng kapangyarihan kapag ginamit ang tama. Subukan mong ibuga sa hangin kapag lumapit sila. Nagsimula na ako magsanay. Nagsasanay ako para matalo ko ang pamilya ko. Buhay ang nakasalalay dito. Habang tinuturuan ako ni Aurora ng mga sikreto laban sa mga aswang, ramdam kong may kakaibang enerhiya na nanggagaling sa kanya. Pero imbes na katakutan, para akong naaaliw. Kasi sa kabila ng mga nangyari, ramdam kong kakampi ko siya. Sigurado ka bang kaya ko to? Hindi pa nga ako marunong maghiwa ng sibuyas nang hindi umiiyak eh. Kaya mo yan, Alden. Ang sekreto, huwag mong ilapit masyado ang sarili mo sa sandata. Isipin mong para ka lang nagbabalat ng prutas. Parang ang labo naman nun. Pero sige, gagawin ko. Kung makakapatay ako ng halimaw gamit to, mas magiging malakas na ako. Hindi lang basta nakakapatay, Alden. Ang kutsilyo na yan, pinahina ng langis ng bawang. Kaya kahit isang galis lang, ramdam nila ang hapdi at sakit. Ang galing mo naman, Ate Aurora. Dapat noon mo pa sila pinarusahan. Ayoko silang mamatay nilang basta-basta. Mabilis na kamatayan yun. Ang gusto ko, pahiran pa sila hanggang sa sila na mismo ang humingi sa akin ng tawad maging sayo. Pambihira ka naman, ate. Sino ba mag-aakala na magtuturo sa akin ng ganito? Yung babaeng akala ko dati, kalabang ko. At doon ko lang naisip, hindi lahat ng pinagmumukhang halimaw ay talagang halimaw. Si Ate Aurora, kahit puno ng galit sa nakaraan niya, kahit ginamit niya ang puot para gumanti, ayos lang yon. Kaya ngayon, naging kapatid na ang turing ko sa kanya. At mas lalo kong nakita ang kakaibang liwanag sa kanya. Para saan naman to? Ang simple lang nito, maging ang ordinaryong tali. Yan ang pangontra sa mga halimaw. Hindi lang tali yan. Isa yung proteksyon. Kapag sinuot mo, mahihirapan silang lumapit sa'yo. Gagamitin ko to sa kabutihan. Hindi yan binili sa kung saan-saan. Bawat sibla ng tali na yan, galing sa isang ritual. At ang nanay mo ang may-ari niyan. Nanay, paano mo naman nalaman ng mga yan? Marami pang bagay na hindi mo pa alam, Alden. Pero darating ang oras. Lahat ng yan, ipapakita at sasabihin ko sa'yo. Sige, kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, tatanggapin ko ng buong puso. Hindi ko maipaliwanag, pero bawat salita ni Aurora, parang tinatahi ang nabasag kong puso. Hindi siya ang kalaban. Hindi siya halimaw. Isa siyang babae na ginawang armas ang sarili niyang sugat. Pero ngayon, ginagamit niya yon para makapaghigante. May gumagalaw na naman dun, oh. Nakita ko ang anino sa puno. Huwag kang matakot, Alden. Subukan natin kung natututunan mo na. Ako? Ako agad? Hindi ba dapat ikaw muna? Hindi ako laging nandito sa tabi mo, Alden. Kailangan mong matutong lumaban para sa sarili mo. O sige, bahala na si Batman. Kung pumalpak man, ang mahalaga, sinubukan ko. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Nagpapatawa kahit ang daming problema. Ayan, umuurong yung anino. Aurora, epektibo nga yung ginawa natin. Nang makita kong umatras yung anino, halos gusto kong magdiwang. Totoo nga na kayang lumaban ng isang kagaya ko. At mas lalo kong naramdaman na hindi ako pabigat
Si Ate Aurora, tinuruan akong gamitin ang dilim laban sa dilim. Ate Aurora, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka nahirapan na ako sa laban. Alden, huwag mong isipin na utang na loob mo to sa akin. Ang laban na to, laban mo rin. Oo, naiintindihan ko. Hindi lang to laban para mabuhay. Laban din ito para sa nanay ko na ginawa nila ng kasalanan. At laban din para sa mga katulad natin na binilit sirain ng mga halimaw. Kung ganun, hindi na ako mag-iisa pa ate. May kakampi na ako. Isang ate na masarap magluto ng kakaibang dinuguan. At isang kapatid na marunong magtapon ng abo na parang konfeti sa mga halimaw. Akala ko doon na matatapos ang gabing yun. Pero mula sa dilim, may lumabas na kakaibang nilalang. Ang mata, pula. Ang ngiti, nakakatindig balahibo. Ang babaeng nakita ko noon sa bintana, nakatayo sa harap ko ngayon. Alden, matagal na kitang minamasdan. Aurora, nandiyan na naman siya. Siya yung nakita ko dati. Maghulos dili ka, Alden. Pakinggan mo muna siya. Hindi ako kalaban. Hindi ako narito para patayin kayo. O ay isang sandata laban sa mga tunay na masasamang nilalang. Sandata? Anong ibig niyong sabihin? Ako ang ginawa nila ang halimaw para labanan ng iba na mas malalakas sa halimaw. At ikaw, Alden, ikaw ang susunod na pipiliin ng dilim o ng liwanag. At doon natapos ang gabi. Hindi pa man ako handa. Unti-unti nang nilalantad sa harap ko ang mga sikreto ng nakaraan, ng sugat, at ng kadilimang naranasan nila. Si Ate Aurora, naging tagapagsanay ko. Ang babaeng aswang, nagpakita at sinabing hindi siya kaaway. Lalaban ako para sa mga taong naagrabyado mismo ng pamilya ko. Hindi ako papayag na makapanakit ulit sila. Kung hindi ka kalaban, bakit lahat ng galaw mo nakabantay sa amin? Kailangan kong bantayan ang bawat galaw mo dahil doon ko makikita ang pagiging busilak ng puso mo. Alam kong natatakot ka, pero minsan, ang takot mas mabuting gabay kaysa tiwala. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, patunayan mo. Hindi sapat ang salita lang para maniwala kami sa'yo. Hindi ako pumapatay ng tao. Ang totoo, gusto ko lang parusahan ng tatlo. Sina Lucas, Mang Ruben, at Aling Naomi dahil sa mga kasalanang ginawa nila. Ano? Ibig mo sabihin, ikaw ang dahilan bakit gabi-gabi silang parang nababaliw? Hindi ba yung dinuguan ni Ate Aurora yung nakapagpabaliw sa kanila? Oo, isa ako sa dahilan kung bakit sila may nakikitang halimaw. Pero may epekto rin ang dinuguan ni Aurora. Hindi ko sila pinatay. Pero ginamit kong ritual na itinuro ni Lola Sonia. Isang matandang aswang mula sa mar. Dugo ng hayop at dasal ng katiliman ang kailangan. Alam ko ang ritual na yun. Alam mo pala ang lasa ng dinuguan ko na may halong sumpa. Ate, ibig sabihin, lahat ng dinuguan na pinatikim mo sa kanila, may bahid ng ritual? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o masusuka. Yung pagkaing halos araw-araw nilang inaabangan, may halo palang sumpa at sikreto mula sa mar. Pero sa totoo lang, hindi ako nandidire. Para bang lahat ng kinain nila, nakakadagdag ng lakas sa kanila. At si Ate Aurora, hindi lang simpleng tao, dahil isa siyang apoy na niluluto lahat ng galit at paghihiganti niya sa pamilya ko. Ate,
mukhang kakailanganin natin maganda para sa laban. May tinatago ka pa ba sa akin? Hindi lahat ng katotohanan dapat isubo agad, Alden. May mga bagay na masakit lunukin kahit na pinakuluan na ng ilang beses. Alam mo na ngayon ang sikreto, Alden. Pero huwag ka magalala. Hindi ako galit sa'yo. Ang galit ko, nakalaan lamang sa kanila. Anong ginawa nila sa'yo? Pinilit nila akong gawing alipin. Ginawa nila akong halimaw para iligtas ang kanilang mga sarili. Wala silang awa. Mga halimaw talaga ang pamilya nila. Gumagawa sila ng kasalanan, pero ang singil, ibinabato sa iba. Kaya pala gabi-gabi sila nagkakandabaliw. Hindi pala dahil sa akin o sa dilim, kundi dahil sa kasalanan nila mismo. Hindi na sila magtatagal pa. Ang sumpa ay babalik sa ugat kung saan sila nagkamali. At ikaw, Alden, ikaw ang saksing magtatapos sa lahat. Nagsimula akong magduda kung sino talaga ang kalaban. Kailangan kong maging mapagmatsag at baka kakampi ko na pala ang kalaban. At yung mga akala kong mababait, baka sila pala ang nagluluto ng kasalanan sa kalan. Hindi ko alam kung tama ba ang kutob ko sa babaeng aswang. Pero isa lang ang malinaw, hindi na ako makakataka sa mga nangyayari ngayon. Pasensya ka na, aswang. Pero sa ngayon, hindi pa kita lubos sa pagkakatiwalaan. Mahirap na, baka mamaya sakmalin mo kami. Alden, sang-ayon ako sa'yo. Kailangan nating malaman kung sino ang mas mabangis. Sino ang mas determinado na manalo sa labang to. Naiintindihan ko kayo sa inyong naging pasya. At kung pipili ka, Alden, tandaan mo, hindi lahat ng may pulang mga mata ay lahat. Kung minsan, yung nakangiti sa harap, sila ang tunay na anak ng dilim. Tama ka dyan. Ang mga halimaw minsan, nagbabalat kayo para manlin lang. Sana, hindi ka isa sa kanila. Noon pa man, hindi na ako tumitigil sa pagluluto. Kasi bawat ritual sa niluluto ko, may kasamang poot at galit. May litrato ako. Litrato ng iyong ina, Alden. Gusto ko na makita mo yon. Litrato ng nanay ko? Bakit nasa'yo? Kilala mo bang nanay ko, ha? Ano? Ang litrato ni Aling Marites? Ipakita mo sa amin. Dito na nagsimula ang pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong makikita ko. Pero ramdam ko, may susunugin na namang lihim ang gabing yon. At kahit gusto kong itanggi, kinakabahan pa rin ako sa maaari kong malaman. Ito ang litrato. Tingnan mo, Alden. Nanay, pero bakit kasama niyo si na Lucas at Tatay Ruben dito? Bakit hindi ako kasama sa litrato? Diyos ko, panaginip lang ba to? Bakit sila magkakasamang tatlo? May nakasulat sa likod. Alden, tignan mo. Buntis kay Ruben, kaari ng iba. Anong ibig sabihin ni nanay dito? Kaya naging baliw ang iyong ama, Alden. Dahil hindi niya matanggap na hindi siya kayang mahalin ng iyong ina. At dahil din, may kasalanan silang pilit tinatago. Mga hayop talaga sila. Pinaglaruan nila pati ang nanay mo. Kaya pala lagi akong naiiba sa kanila. Mga halimaw pala sila. Nabubuhay sila sa mga kasalanan kanilang ginawa. Pero hindi dyan natatapos ang lahat. May isa pang lihim tungkol kay Lolo Anton. Sa pangalan pa lang, biglang sumikip ang dibdib ko. Si Lolo Anton. Akala ko
Siya ang pinakamalupit na kalaban. Pero ayon sa babaeng aswang, siya pala ang nagligtas kay nanay noon para akong pinaglalaruan ng tadhana. Hindi ko alam kung saan ako tatayo. Pero isang bagay ang malinaw para sa akin. Ang tunay na kalaban ay hindi halimaw, kundi ang pamilya ko mismo. Lolo Anton, siya ang nagligtas kay nanay noon. Nasaan na siya ngayon? Siya ang pumigil sa kapahamakan na sasapitin sana ng iyong ina. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ka na isilang sa mundong ito. Kaya niya tinutulungan si Aling Marites. Bay, isa siyang bantay. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat nung panahong yon. Nailigtas pa rin ang nanay mo sa masasama na yon. Kaya lang, nabayaran din si Lolo Anton. Kaya hindi pinatay ang pamilya mo. Kung ganun, isa rin palang kalaban si Lolo Anton. Isang bantay na naging alipin ng pera. Lahat sila ay magbabayad sa kanilang ginawa. Alden, huwag kang malilito sa mga bagay sa paligid mo. Ang sagot ay simple lamang. Ang tunay mong kalaban ay hindi kami mga nilalang ng dilim. Ang kalaban mo, ang mismong pamilya mo. Kung ganun, oras na para sa paghihigante. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa nila sa akin at sa nanay mo. Siguro nga, hindi lang kami ang kanilang naging biktima, kundi marami pa. Binahiran nila ang kanilang kamay ng kasalanan. At hindi yun malilinis kailanman. Kaya kailangan ko na silang tapusin. At sa gabing ito, magtatapos ang kwento nila. Hindi ikaw ang kanilang kahihiyan, Alden. Ang magiging sandata para matapos na ang kanilang kasakiman. At doon, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ko na tinitingnan ang dilim bilang kaaway. Ang tunay na halimaw, nakangiti sa liwanag habang tinatago ang kanilang mga kasalanan. At ngayon, alam ko na ang katotohanan. Hindi na ako magiging bulag. Sabi nga ng babaeng aswang, isa akong sandata laban sa pamilya ko. Pero hindi pala sila madaling kalaban. Ate Aurora, nasusunog yung kubo ni Mang Lito. Nagwawala na sila tatay. Si Lucas at Tay Ruben nga yan. Pati si Nay Naomi. Tuluyan na nga silang nilaman ng kadiliman. Hindi na ito simpleng laban lang sa pagitan namin. Maging ang baryo ay dinadamay na nila. Kaya dapat tayo mapagmatsyag sa kanilang kilos bago tayo umatake. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga natin. Hindi ko inakala magiging ganito pala magiging laban natin sa kanila. Ginawa pa talaga nilang pananggalang ang taga-baryo. Handa ka na ba talagang kalabanin ng pamilya mo? Handang-handa na ako. Tapusin na natin to. Hindi sila pwede maghari-harian dito. Alden, tandaan mo. Huwag kang magpapadala sa pagpapaawa nila. Huwag kang magdadalawang isip na saktan sila. Habang papalapit kami, ramdam ko na ang init ng apoy at ang lagitik ng mga kubong nagkakabitak. Parang nagpista ang mga halimaw sa gitna ng baryo. Merong sigawan, naglalagablab na apoy at amoy na nabubulok na dugo. Hindi ko na nakikita ang dating baryo. Ang nakikita ko na lang, isang labanan na kailangan naming wakasan. Alden, dumating ka rin sa wakas. Ngayon may kita mo walang kwenta ang isang katulad mo. Kuya Lucas, hindi mo na ako mauto pa. Hindi ko kasalanan ang ginawa niyong kahayupan. Anak ka man ni Marites, hindi ka makakaligtas sa akin. Sa dugo mo palang may sumpa na. Tay Ruben! Sa lahat ng kasamaang ginawa mo, babalik to sa'yo! Wala na kayong laban. Hawak namin ang kadiliman. Ate, ikaw nang bahala kay Aling Naomi. Ako na kay Kuya Lucas at Tatay Ruben. Sige, pero huwag ka magpapaloko sa kanila.
Laging may kasinungalingan sa ngiti ng halimaw. Buhay ang sinira nyo. Buhay din ang magiging kapalit. Bawat galaw ko, hindi ko sila natatamaan. Pero patuloy pa rin ang pag-atake ko. Si Aurora, umiikot sa harap ng apoy. Habang ako naman, nakikipagpalitan ng suntok kay Kuya Lucas. Ang bawat bawang na dumidikit sa balat niya, naging apoy na sumusunog sa kanya. At si Tatay, umaatungal na parang hayop na nasa loob ng kulungan. Samantalang si Nanay, gumagapang sa mga bubong na parang paniki. Nakasalalay sa amin ang buhay ng bawat isa sa baryo. Lagyan ka, Alden. Sinunod mo ang balat ko. Umanda ka, papatayin kita. Ang lakas ko ay galing kay Nanay at sa lahat ng inagrabyado nyo. Para sa kanilang labag to. Wala akong karapatang labanan kami. Kung hindi dahil sa dugo ko, hindi ka mabubuo. Wala kang karapatan na gawing impyerno ang baryo! At ang buhay ng mga inosenteng tao! Walang hiya kayo! Hindi niyo pa alam kung gaano kami kalakas! Ate Aurora, ikaw ang atakihin niya, umanda ka. Sige, Alden! Huwag mong palampasin ang pagkakataon na mapabagsak sila! Ang tapang mo pa rin, Alden. Pero sa uli magiging katulad ka rin namin. Isang halimaw at papatay ng inosenteng tao. Hindi ako magiging kagaya niyo, Kuya Lucas. Sa uli, ako ang magwawakas ng inyong kasalanan. Ramdam ko na malapit nang matapos ang lahat. Pero kasabay ng aking lakas, ramdam ko rin ang takot. Si Kuya Lucas, kahit sugatan, kitang-kita pa rin ang galit sa mga mata niya. Si Tatay, halos nababaliw na sa kakasigaw at panayang atake sa akin. Habang si Nanay naman, tumatawa pa rin kahit unti-unti na itong sinusunog ni Ate Aurora. Wala na ang bakas ng pagiging tao nila. At alam kong oras na rin para patunayan na kaya kong maging sandata at ipagtanggol ang mga naaapi. Aurora, mamamatay ka sa apoy na ginawa mo. Ate, kumapit ka lang. Tay, ako ang harapin mo. Ang sakit! Ang sakit! Ito na muli ang gabi mo! Isa pang salot sa pamilya namin! Alden! Hindi niyo siya mapapatay hanggat nandito ako. Ito ang sayo, Aling Naomi. Imposible. Alden, pinatay mo ang nanay ko. Kaya papatayin din kita! Hindi dito matatapos ang lahat! Ate, huwag kang bibitaw. Tatapusin ko ang laban na to. Naramdaman kong muntik na akong mawala ng kakampi. Si Ate Aurora, duguan, at halos mawala ng malay. Kung hindi ako nakahabol, baka tapos na siya. Pero hindi ako papayag. Nakunin nila ang tanging kapatid na pumili sa akin. At sa sandaling yun, pakiramdam ko, hindi lang ako. May presensya pa akong ramdam sa likod ko. Sino ka? Baka humadamay kang sa laban namin ng kapatid ko. Alden, siya si Lola Sonia. Ang nagturo sa akin ng kakaibang tinuguan. Isa ko lang matanda. Wala akong lakas laban sa amin. Ang lakas ay hindi lang nagmumula sa dugo, kundi nasa tapang ng puso ng binatang kagaya niya. Kung ganun, tapusin na natin to. Kami na ang maghahari sa baryo at magiging alipin namin kayo. Naniniwala ako na makakaya mo siyang matalo, Alden.
para sa nanay ko! Ito naman, para kay Ate Aurora! At para sa baryo! Sa gabing yun, naging matindi ang bawat laban. Ang baston ni Lola Sonia ay may kapangyarihan. Ginamit ko naman ang itak bilang panlaban. At nang bumagsak si Kuya Lucas sa lupa, abo na lang ang natira sa kanya. Kasama ko si Ate Aurora. Halos mawala ng malay, pero buhay pa. Napagtanto kong ako ang sandata. Pero sila ang nagpatibay sa akin. At sa labang to, kami ang nanalo. Ngunit yun ang akala ko. Dahil biglang lumitaw si Lolo Anton, kasama si tatay na akala ko'y tumakas. Akala nyo ba tapos na ang laban? Hindi ganun kadali ang lahat. Alden, katulad ka rin ng nanay mo. Ngayon, tapusin na natin lahat ang laban na to. Kung akala nyo natatakot ako sa inyo, nagkakamali kayo. Tatapusin na kita kesa magasik ka pa ng kasamaan. Marami ka ng kasalanan. Arlen, huwag ka magpatalo. Hindi sila dapat manaig. Hindi na ulit sila makakapanakit sa katulad naming manghihina. Kaya mo silang talunin, Alden. May busilak kang puso. Hindi ko na kailangang sumali pa. Alam ko, gusto mo siyang tabosin para makapaghiganti ka sa ginawa nila sa iyong ina. Maraming salamat sa tulong mo sa pag-apula ng apoy. Huwag ka mag-alala dahil hindi na sila sisikatan pa ng araw. Ikaw, Anton, ilang dekada ka nang nagpapanggap na haligi ng baryo. Pero ngayong gabi, matatapos na ang kasinungalingan mo. Tumatanda ka na nga, Sonia. Huwag mong subukan ang kakayahan ko. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakuha ang lahat ng gusto ko. At ikaw naman, Tatay Ruben. Pinagmamalaki ko pa na magtatay kita. Pero isa kang malaking kasinungalingan. Dahil halimaw ka. Wala kang karapatang tawaging haligi ng pamilya. Wala kang galang sa akin. Kung hindi dahil sa akin, sigurado akong matagal ka ng patay. Tapos ang oras sa paglalaro mo bilang bayani, Alden. Ngayon, oras na para tapusin kita. Nagtawag pala ng kakampi si tatay. Ramdam ko ang bigat ng hangin, ang amoy ng kalawang mula sa itak, at ang tapang na may halong galit mula sa mga mata nila. At sa sandaling yun, wala na kaming kawala. Kailangan naming lumaban hanggang dulo. Huwag mong ipilit ang laban, Sonia. Hindi ka na kasing lakas ng dati. Hindi ka na makakapagtago sa likod ng kasinungalingan, Tatay Ruben. Ha! Ang lakas mo, Alden. Pero kulang pa yan para matalo mo ko. Hindi mo alam kung gaano ko kalakas. Alden, tandaan mo! Hindi dugo ang sukatan sa pagiging isang pamilya! Ikaw mismo magpapatunay niyan! Kung ganon, itong sukatan ko at yun ang tapusin ng kasama nyo. Walang utang na loob. Pinili mo kalabanin ang sarili mong ama. Nagtagpo ang bakal at itak namin. Nagliyab ang paligid na para bang mismong hangin ang nagagalit. Sina Lola Sonia at Lolo Anton naglalaban gamit ang kanilang lakas. Ako naman at si tatay, nagbanggaan din kaming dalawa. Lahat ng sugat sa nakaraan, inilabas ko sa pamamagitan ng puot. Lahat ng galit, lahat ng pait, inilabas ko para maging sandata ko. Ang lupa mismo siyang huhusga sa'yo, Anton. Hindi mo na malilinlang ang mga tao dito. Hindi ka na makakawala pa, Anton. Ang lupa ang saksi sa lahat ng kasalanan mo. Hindi. Ako ang tunay na malakas sa baryong to. Hindi mo ako matatalo. Katapusan mo na!
Hindi mo ako matatalo. Mas malakas ako sa iyo. Malungkot man. Paalam na, mahal kong asawa. Kung sana'y nagbago ka, hindi sana tayo hahantong sa ganito. Ito ay para sa lahat ng sinira mong buhay! Hindi ako matatalo ng isang kagaya mo. Anak lang kita. Tapos na, Alden! Naipagiganti mo na ang nanay mo at maging ako. Salamat! Para sa nanay ko, Tatay Ruben, para sa lahat ng nilapastangan nyo! Ito ang hustisya ng lupa at ng dugo ng mga inosenteng sidira ninyo. At sa huling hampas, bumagsak si tatay. Nakaluhod ito at umapoy ang katawan hanggang sa naging abo siya katulad ni Lolo Anton. Tinupok ng apoy hanggang wala nang natira kundi abong tinangay ng hangin. Natahimik ang gabi pero ramdam ko ang bigat ng pakiramdam namin. Alam kong hindi pa rito natatapos ang kwento. Pero masaya kami dahil sa huli kami pa rin ang nanalo. Ate, sabihin mo, ano bang hindi ko pa alam? Alden, ako ang nakakita. Ako ang nakasaksi kung paano nila pinagsamantalahan ng nanay mo. Bata pa ako noon. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Ate, kaya mo ba natutunan ang paggawa ng ritual? Kaya ka nagluluto ng dinuguan dahil maging ikaw ay nilapastangan nila? Oo, tama ka, Alden. Hindi lang para sa sarili ko. Para din kay Aling Marites. At para din sa lahat ng mga nilapastangan nila. Gusto kong maipaghiganti ang sakit na kinimkim ko. Pero nagkamali rin ako. Kasi nadamay ka. Hindi mo kasalanan ang lahat ng nangyari, Iha. Ang may kasalanan ay ang mga taong gumawa nito sa iyo. Ate, hindi ka halimaw. Silang gumawa sa atin ng bangungot. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Alden, salamat. Maraming salamat. Wala ka nang dapat katakutan pa. Tapos na ang lahat. Ngayon, magpapatuloy tayo sa buhay natin ng mapayapa at masaya. At doon ko naisip na hindi kapangyarihan ang tunay na pamatay sa halimaw, kundi ang tapang na tanggapin ang katotohanan kahit gaano kasakit. Niyakap ko ng mahigpit si Ate Aurora. Parang ayaw ko na siyang bitawan. At sa unang pagkakataon, ramdam ko na hindi ako mag-isa sa mundo. Magkakampi na kaming dalawa. Ang bangungot ay tapos na. Makalipas ang ilang araw, ngayon nga ay nakaupo sa harap ng maliit na kubo si Ate Aurora habang may hawak na mangkok ng lugaw. Uy, Alden! Tikpan mo muna to. Alam ko pagod na pagod ka sa trabaho mo. Kailangan mo kumain para hindi ka na manghina. Salamat ate ha. Pero alam mo, kahit anong iyain mo basta ikaw ang nagluto. Kakainin ko dahil alam ko masarap. Kahit nga lugaw lang, parang pista na eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Lagi kang may palusot eh. Pero sige, kung masarap nga yan, araw-araw ay pagluluto kita ng lugaw. Alam mo ate, hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Tapos ng lahat ng paghihirap natin. Alam mo yun, gumaan bigla ang dibdib ko. Oo. Pero may kirot pa rin sa puso ko kapag naaalala ko ang lahat ng nangyari. Kasi pamilya pa rin sila eh. Pero siguro, kailangan na rin nating tanggapin na hindi lahat ng pamilya may dalang pagmamahal.
Kaya nga siguro tinatawag na pamilya ang pinipili mo kasama. Hindi lang dahil kadugo mo o asawa. Kaya simula ngayon, ikaw ang pinipili kong pamilya, ate. At ikaw, ang pinipili kong kapatid. Tsaka, hindi ako mataaray Kasi naman... Pero sige, aminin ko na. Mas matapang ka kaysa sa akin. Ayos na ba yun? Asus, binuhula mo pa ako. Pero sige na nga. Lumipas sa mga araw. Unti-unti naming naramdaman ang kapayapaan na matagal naming hinanap. Parang ang bawat hangin na dumadampi sa mukha namin ay nagpapaalala na buhay pa kami at may pagkakataon pang bumangon. Hindi na ako nakatali sa galit. Unti-unti kong natutunan ang magpatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ilang sandali pa, lumapit si Lola Sonia habang may dalang basket ng mga halamang gamot. Oh, kayo ha. Huwag kalimutang uminom ng pinakuloang dahon. Mabisa ito sa paghilom ng sugat at sa pagtaboy ng masamang nilalang. Salamat dito, Lola Sonia. Dahil po sa inyo, marami pong tao dito sa baryo na natutulungan nyo. Lola, sigurado ko bang panggamot to at hindi pampalakas ng halimaw? Kasi parang amoy dinuguan eh. Ang lakas sa loob mong sabihin sa akin yan, Alden, ha? Kung naging halimaw ka, pakakainin kita ng dinigdik na bawang. Kita mo, Alden? Kahit si Lola Sonia, hindi makatiis sa mga banat mo eh. Alam nyo kasi, kailangan din natin maging masaya. Kasi sabi nga nila, kapag tumawa ka, ang kalahati ng sakit nawawala. At tandaan ninyo, hindi ako mawawala sa tabi ninyo. Hanggat may nangangailangan ng tulong, nandito lang ako. Alden, ayan oh, bukas na tayo. Karinderya, Nina Aurora at Alden. Ang unang putahe, dinuguan syempre. Alam mo ate, sa karinderyang to, hindi lang pagkain ang hinahain. Kasama dito ang kwento ng pagtitiis, pagbangon at pag-ibig ng magkapatid. At doon ko nakita ang bagong simula. Ang karinderya, hindi lang negosyo para sa amin. Isa yung alaala na kahit gaano kasakit ang nakaraan, kaya pa ring maging malinis at mabuti ang kinabukasan. Lahat ng dumadayo sa karinderya, hindi lang busog ang tiyan, kundi pati ang puso. Ate, tignan mo, ang ganda. Para bang sinasabi ng araw na tapos na ang gabi. Oo nga, Alden eh. Sinasabi ng araw na kahit gaano kadilim, may liwanag pa rin darating. Alam mo, dati akala ko isa kang halimaw. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Hindi ikaw ang halimaw. Hindi, Alden. Sila ang gumawa sa atin ng bangungot. Pero tayo ang pupili na lumaban at magpatuloy. Salamat ate. Kung wala ka, baka hindi ko kinaya ang lahat. At kung wala ka, baka matagal na ako sumuka at naging masama. Ngayon, kahit saan tayo dali ng buhay, sigurado akong kaya na natin. Habang nakaupo naming pinagmamasdan ni Ate Aurora ang lumulubog na araw, may halakhak ng bata mula sa malayo. Tunog ng bagong pag-asa, bagong simula, at doon ko napagtanto na ang tunay na halimaw ay hindi laging galing sa dilim. Minsan, sila mismo ang nasa loob ng tahanan. Pero higit doon, natutunan ko ring magpatawad at magpatuloy. At sa wakas, kasama si Ate Aurora, may bago kaming buhay. Buhay na hindi na tinatabla ng anino ng kahapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking naging karanasan. Muli, ako si Alden. At ito ang aking kwento.